mayroon umanong listahan ang International Criminal Court o ICC ng mga susunod na huhulihin. Ayon sa pangalawang Pangulo, kabilang siya sa mga nasa listahan, pati na rin ang ilang kalyado ng kanyang ama. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. That first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. So, guys, hindi na ito rumors, mga kababayan. Huwag tayong kampante. Yung ginagawa nila ngayon na kaliwat ka ng isyong inilalabas nila, West Philippine Sea, yung bigas, ano lang, diversion lang po yan. Huwag po. Kasi nangyari na kay Tatay Digong. Kung ano nilalabas nila kay Tatay Digong na issue, para doon tayo tumutok. Pero sa likod pala nun, kinakasan na pala nila yung ICC. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. As you can see dito sa record ni Tatay Digong sa ICC, eto makikita natin as early as 2023, merong record dito. Pero dati, hindi po to, hindi po ito visible sa website nung ICC. Nung nangyari kay Tatay Digong, saka ito lumabas itong mga record if you go to the ICC. Ngayon, ano yung pruweba natin na hindi po ito rumor lang or chismis lang or ayon sa source? Totoo po ito. Kasi nangyari kay Tatay Digong, anong sabi natin? Wala yan si Trillanes, hanggang salita lang yan. Pero totoo pala. Yun lang, si Trillanes hindi makapagpigil. Pa-interview, pa-press con, hindi makapagpigil, inilalabas niya kung ano yung ginagawa nila sa ICC. Pero totoo pala yun, ginagawa na kinakasan nila with the government. Take note, with the government. Kasi hindi magagawa nila Trillanes, ang grupo ng mga dilawan yan, kung hindi with the support and the power of the government. So tignan natin ano yung pruweba natin na ito po ay totoo na si VP Sara ang susunod nila at siya yung nasa top list. Ito, si Las Cañas. Maalala ninyo si Las Cañas at the very early stage ng hit ay sinabi niya na media hype lang yung Davao Death Squad and then eventually bumaliktad siya. Na mga pinatawag namin ngayon, hindi nyo aaminin na merong Davao Death Squad. Wala pong Davao Death Squad, Your Honor. Media hype lang yan. So dito, nagpa-presscon sila. Pagkahaba-haba na presscon ito nila. Kung mapapanood ninyo ito, SPO3 Las Cañas, pinatutuhanan ng Davao Death Squad at inaming isa siya sa pasimuno nito. Ni isang pangalan ni VP Sara hindi niya mention dito. Ang na-mention niya dito ay si Tatay Digong. Andyan si Trillanes, andyan yung mga dilaw. Pero dito, 1 year ago, January 31, 2024, damay na si VP Sara. At dito na-mention niya na nag-submit siya ng kanyang statement sa ICC. Panoorin natin ito. Ito na yung proof na talagang si VP Sara ang isusunod dito, kaya huwag tayong pakampante. Pareho nang nahaharap ngayon sa kontrobersya
ang dalawang pinakamatataas na lider ng bansa matapos ang akusasyon kaugnay sa iligal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte naman iinakusahang nagpasimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad yan ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. Tawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President. Pansinin ninyo yung mata niya may binabasa. Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at babalayan ng dating pulis na nagpakilala ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron akong mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Genius Crime Task Force, and nung naging mayor, mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga ang pasumuno nitong Oplan Tokhang Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sige, basa pa more. Siya daw yung pasimuno. Bakit nung sa press con mo, si Duterte ka ng Duterte, walang Sara Duterte? Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities, illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinapan ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa Tokhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10 pa rin pa Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambalos Sara? No. Ni minsan daw ay hindi naiugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, hindi niya kailangan ng Death Squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Luloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Spilford Bin Laud. Basa pa mo. Chinese workers in Chimis ng Davao Cebu Laboratory. Anong Chimis? At ng Barangay Obrero, si Mayor Duterte naman ang in charge. Itong si Las Cañas na bumaliktad, nakapag-submit na pala ng affidavit niya doon sa pre-trial investigation
sa kanya. So hindi po tayo magpapakampante dahil yung ginagawa nilang kaliwat kanang issue ngayon. Abay nako, magugulat na lang tayo. Biglang aarestuhin itong si VP Sara, Senator Bato, at pati si Senator Bongo. At madali lang kay Pastor Kibuloy kasi nasa kulungan siya ngayon. Bantayan natin ito.